So, good day. For today's video is gagawa tayo ng building design gamit ang etabs. So, first step is open natin ang etabs. Then, dito tayo sa file. Then, open natin yan. New model. Click natin. Tapos, makikita natin ito. So, dito tayo sa use built-in setting width. So, click natin yan. So, since ito metric SI na siya, hindi natin papalitan. Metric SI. Tapos, dito, steel section database. So, hindi natin galawin yan kasi hindi tayo steel. So, concrete lang yung design natin. And steel design code, din na rin. So, dito sa concrete design code, so, hanapin natin yung pinakabago. So, since itong pinakabago, 2014 man, click natin yan. Then, click natin yung okay. So, ito na yung labas. Then, dito sa number of grid lines in X direction, papalitan natin yan ng 10. Tapos, dito naman sa Y direction is 5. Tapos, dito sa spacing in X direction is 4.5. So, yun yung sabi ni sir. So, spacing of grid in Y direction is 4. Then, since ang gusto ni sir is gawin natin na stories is 6. So, papalitan natin yan ng 6. Then, ito naman sa typical story height is since ang standard ng story height ng building is 4. Yun, 4 meters. Ito naman is 4 meters din. So, click natin na okay. So, ito na yung lalabas. Meron tayo dalawang windows meron tayong dalawang view which is plan view and 3D view. So, dito tayo sa 3D view. Click natin yan. Tapos, hanapin natin ang set display option. Click natin yan. So, i-uncheck natin itong horizon. So, uncheck na yan. Tapos, apply natin. Then, close. So, huwag natin kakalimutan itong one story. Dapat naka-all story yan siya. Then, dito na tayo sa plan view. So, next step is dito tayo sa define. Then, check natin ang material properties. So, since itong 4,000 PSI is applicable man sa Pilipinas yan, so, click natin yan, okay. So, define tayo ulit. So, section properties, frame section. So, mag-add tayo ng new property. So, concrete man tayo, yun. Click natin ng concrete. So, dito, ang lalagay natin dito is RC beam. Gagawa tayo ng beam. So, dito sa depth niya is mag-assume tayo ng 500 mm. Tapos, dito naman sa width niya is 350. Yun. Then, ilalagay natin doon na sa property name ang 500 by 350. So, i-check natin itong modify show rebar. So, since ang nalagyan is column, so dito tayo sa beam kasi beam yung ginawa natin. Then, click natin yung okay. Then, okay. So, yan na yung nagawa natin. Then, mag-add new property tayo. So, same din ng process. Then, dito naman is RC column. Magawa tayo ng column. Then, dito, mag-assume tayo ng depth ng column natin is 600. Tapos, ang width niya is ang width ng column natin is 400. So, assume natin. Then, i-check natin ulit. So, since column naman yung nalagyan niya, yan, column siya. So, wala na tayong babaguhin dito. Click natin yung okay. So, okay. So, nakalimutan natin lagi ilagay yung, dapat ilagay din natin ito. 600 by 400. Then, click natin yung okay. Then, since ito na yung ginawa natin dalawa, beam at saka column, so click natin yung okay. Then, next step natin is gagawa tayo ng column. Hanapin natin ng quick draw column.
So ito, quick draw column. Click natin yan. Then property. Hanapin natin yung column na ginawa natin. RC column, yan. Click natin yan. So sa angle degree niya is 90 degree. Gagawa tayo ng degree. So ito na. So maglalagay na tayo ng column. So yan na siya. Yun. So bawat poste, lagyan natin ng column. So makikita natin hindi ko din lagyan dito na part. Kasi type C yung building na gusto ni Sir na ipagawa sa atin. Tapos dito naman, hindi ko nilagyan dito at saka doon. Kasi nga, dito ko i-assume dito ko ilalagay yung elevator na gagawin ko. Tapos dito at saka doon. So, ang kagandahan ng hindi mo nalagyan ng column dito is kapag lagyan mo ng elevator, so tatanggalin mo yung column. So, madouble pa yung mangyari sa'yo. So, dito is shortcut lang. Hindi ka na makatanggal ulit ng column. So, sa next is gagawa tayo ng beam. So, hanapin natin ng quick draw beam. Yan, click natin yan. Then, properties. Yun, hanapin natin yung beam. RC beam, yan. So, wala na tayong papalitan dito. So, mag-a-add tayo ng beam dito. Tapos dito rin. So, dyan. Then, dito. Dyan, click natin isa-isa. Yun. Okay. Tapos dito. Tapos dun. So, kung mapapansin din natin, hindi ko rin nilagyan ng beam dito at saka dun. Kasi same din ang process ng column. Hindi ko rin siya nilagyan beam kasi nga, kapag lagyan mo ng elevator yan, tatanggalin mo rin yung beam. So, para hindi ka na ma-double process pa, so yun, mas shortcut yung hindi mo nalagyan. The next process is lalagyan natin ng elevator. So, para malagyan ng elevator is dito tayo sa draw. Then, hanapin natin ang draw wall stock. Then, ito yung piliin natin. Then, ito is palitan natin ng 3.7. Tapos, dito is 1.95. Then, click natin ng OK. So, yun na siya. Kikita natin to. Kapag ilagay natin dito is, kagandahan sa 3D view is, makikita mo talaga yung itsura ng elevator mo. So, yan na siya. So, same din sa kabila. Then, click natin ng escape para mawala yung pan natin. So, para lagyan natin ng door yung pan natin, elevator, dito sa select object. Tapos, click natin ng mid sa center dito. Tapos, delete. Tapos, dito rin, click. Tapos, delete. Yun. Same process din sa kabila. Click natin ito. Tapos, delete. Ito rin dito. Click natin yan. Then, delete. So, yun. Okay na siya. So, sa next na gagawin natin is gagawa tayo ng slab. So, dito tayo sa define. Tapos, section properties. Hanapin natin ang slab section. Yun. Tapos, sa slab section is itong click natin, modify show properties. Sa plank 1, papalitan natin siya ng 200. So, click natin ng OK. Then, OK. Then, the next step is hanapin natin dito ang quick draw floor. Yan, wall. Para makagawa tayo ng slab. Then, click natin yan. Tapos, click natin yung lalagyan natin ng slab. Isa-isa. So, pag i-click natin yun siya, makikita natin sa 3D view kung paano siya malagyan. Yun. Yun. So, yun. Nalagyan na siya na lahat. So, since pansin natin na pati base pala is nalagyan ng slab. So, kailangan natin yan tanggalin. So, para tanggalin yan, ang process is first, kailangan mo muna ito palitan ng 1 story. Tapos, dito na naman tayo sa, so, pinalitan natin ito ng 1 story. Ito. Tapos, babalik tayo dito sa plan view. Then,
plan, click natin ang plan. So, base, click natin ang base. Since ang base naman tanggalin natin yung slab niya. Then, apply yan. So, close. So, yun. Ito na siya. So, para maalis yan siya, dito tayo sa select object. Select natin isa-isa. So, dapat, pag select natin isa-isa is, dito lang tayo mag-click sa gitna para hindi ma-select din yung gilagay natin na beam at saka column. Kasi nga kapag i-delete natin or tanggalin natin ito, masasali yun sila. So, since nag-click ko na lahat, click natin ng delete. So, yun. Kita natin, wala nang slab dito sa base, naka-base. Pero, yung kuan natin, yung foundation natin is hindi pa pala fix. Tingnan natin, no, hindi pa na-fix. So, kailangan natin yan i-fix. So, para ma-fix yan is i-highlight natin lahat ito. So, makikita natin na-highlight lahat yung kuan natin, foundation. So, dito tayo sa assign. Then, click natin ng join. Restrain. Tapos, click natin ito. Pag-click natin ito is yung rotation about X, Y, and Z. So, malalagyan siya ng check. Then, click OK. So, i-zoom natin ulit. So, yun. Naging fix na yung foundation natin. So, matibay na siya. Then, ibabalik natin yung all stories. Yun. Tapos, dito naman is, dun tayo sa plan view. Then, okay, 6 stories. Then, apply. Then, oops, kailangan, hindi pala tayo dyan. Tapos, ibalik natin yan, 3D view. Dito tayo sa, skip lang natin yun. Tayo sa plan view. So, yun. Sa plan view, click natin yung plan. Tapos, yung 6 stories. Then, apply. So, yun, babalik na siya. Then, close. So, yun. So, ang next step natin is dito tayo sa define. Tapos, hanapin natin ang load pattern. Load pattern. So, yun, mag-a-add tayo dito ng superimpose. So, yun, superimpose. So, superimpose is, ang type niya is super dead. So, tinawag siyang super dead because ito yung mga nilalagay sa building na mabibigat. So, yun yung tawag dun, super dead. Super dead. Then, since naka-add tayo ng superimpose, so add new, mag-add naman tayo ng new. Then, ang add naman natin is static EQ. So, ang type ng static EQ is seismic kasi para sa earthquake ito. Tapos, dito sa lateral load niya is UBC 97. Click natin yan. Then, add new ulit. And dito, i-modify natin siya. Modify lateral load. So, since sa program siya nakuha, so ililipat natin yan sa method A. Tapos, tanggalin natin yung 5 kasi 0.03 lang siya. Dapat, dito sa SC is dapat naka-SD siya. Tapos, dito sa 15 is dapat 42. So, i-42 natin. So, palitan natin ng 42. So, click natin yung OK. Dito, okay na rin. Then, next step natin is dito tayo sa define. Tapos, hanapin natin ang function. Tapos, response spectrum. Dito is, ang ilalagay na natin dito is UBC 97. Tapos, mag-add new tayo. Click natin yan. Tapos, sa function name is, palitan natin ito ng kabakan. Tapos, dito sa seismic coefficient niya is 44. Tapos, dito sa seismic CV, coefficient sa CV is 64. Yun. Tapos, dito, okay na. So, click natin ng okay. Then, click na rin natin ng okay. Then, the next is, dito naman tayo ulit sa define. Tapos, mode cases. Click natin yan. Then,
Then, click natin itong modify showcases. Then, ito is palitan natin ito ng 15. And then, click natin ang okay, since wala naman palitan dito, okay na to. So, okay. Then, click din natin ang okay. Then, the next step natin is dito tayo ulit sa define. Tapos, dito sa pDelta option. Then, dito tayo sa click natin ang iterative based on loads. So, hanapin natin yung ito. So, ito lahat yung gilagay natin. So, dito sa superimpose, ang scale factor niyan is 1.2. So, add. Then, sa dead load is 1.2 rin. So, add na natin. Sa live load is meron siyang 0.5. So, meron siyang 0.5 na scale factor. So, add natin yan. Then, click natin ang okay. Then, the next step natin is define ulit. Tapos, hanapin natin ang load cases. Yan. So, ito na siya. Ito na yung mga nilagay natin ng mga loads. Static, superimpose, live load, dead load. So, maglalagay tayo ng add new cases. So, dito sa load case name is, ang ilalagay natin dito is RS load. Yun, RS load. And then, dito sa load case type niya is response spectrum. Yun, response spectrum. Then, mag-a-add tayo dito. Add sa U1 is ang scale factor niya is papalitan natin yan ng 1153. Yun. Tapos mag-add tayo ulit. Sa U2 na dito is U2. Sa U2 is same din sila. 1153. Then okay na siya. Click natin ang okay. So dito okay na rin dito. So click natin ang okay. So, sa next step is gagawa tayo ng pader. So, doon tayo sa select object. So, select natin ang lahat ng gilid. One by one. So, itong mga gilid na ito, select natin yan. Oops. Ulitin ko lang kay na-click ko yung sa dapat maging maingat din tayo sa pag-click para hindi masaling iba. Yun. So yan, click lang natin. So kapag i-click natin yan, makikita natin dun sa 3D view. So yan. Makikita natin dyan kung na-select ba or hindi. So dapat ma-select lahat. So check natin dyan. Okay, select lahat. And then, the next step is, dito tayo sa assign. Then, sa frame load. So, yan. Click natin yung frame load. So, distributed load. So, ang hanapin natin is superimpose. So, dito, superimpose is, ilalagay natin dito sa load niya is 9. Is 9. Hanapin natin ang 9. So, yun. Then, click natin ang okay. So, yun. Nalagyan na siya. Makikita natin dito. Nalagyan na yung ito. So, kung gusto natin makita yung ginagay natin kanina, so, dito dapat naka 3D view tayo. Tapos, dito sa display. Tapos, load assign. Click natin itong frame. So, ito hanapin natin. So, superimpose. Then, apply natin yan. Click apply. Then, okay. So, yan. Nakikita natin ang distribution ng ating pader. Yan na siya. So, para tanggalin yan, so, dito click natin ang assign. Then, clear display. So, yun. Wala na siya. Wala na yung ilagay natin dito. Then, next step.
So, yung next is yung slab naman natin. So, bago yun, click muna natin ito para tanggalin natin yung i-assign yan natin dito. So, doon, assign, then clear display. So, natanggal na siya. So, next step natin is dito tayo sa select object. So, i-click natin lahat ng slab natin. Isa-isa. So, bago yon, ngayon ko lang napansin pala na may nalagyan ng slab dito. So, i-delete muna natin yan. So, dito tayo muna. Assign, tapos clear. Assign, then, yun, tanggal na. So, dun tayo sa select object. Then, delete natin yan. Delete. Sana yung delete dito. Yun, delete. So, na-delete na lahat. So, yun. Ganun yung process sa kanina. Select natin yung lahat ng slab natin. Isa-isa. So, delete muna natin itong sa elevator natin kaya nalagyan pala. So, kailangan natin yan tanggalin. Delete. So, yun na siya. Select natin ito lahat. So, yun. Then, dito tayo sa assign. Then, shell load. Then, click natin ng uniform. Tapos, yung dead load is, palitan natin ng live load. Ito sa load is, papalitan natin yan ng core. Then, apply natin. Then, close. So, makikita natin na lahat ng slab natin is nalagyan na natin ng 4 kilonewton. Ito na siya lahat. So, next step natin is dito tayo sa edit. Tapos, hanapin natin ng add edit design strip. So, mag-add design strip tayo. Then ito, wala na tayong mapalitan dito. Tapos, i-check lang natin ito. And dito sa Y is dapat y is equal to b. So, apply natin yan. So, sa x naman is dapat a yan siya. Tapos, apply din natin yan. Then, close natin. So, ito, makikita natin na lagyan siya ng color dito. Ng mga grid niya. So, kung gusto natin makita yung strip design view niya, so, click lang natin itong view. Tapos, hanapin natin ang set display option. So, ito siya. So, click natin ang other assign. So, hanapin natin ang show width. Yan. Tapos, apply natin. Then, okay. So, nakikita natin ito. So, ito yung tinatawag na strip design method. So, since tapos na tayo is, so, alis muna natin ito. Dito tayo sa assign. Tapos, assign. Tapos, so, hindi pala doon. So, dito tayo sa, yan. Tapos, hanapin natin yung other assign. So, i-uncheck lang natin ito. And apply. So, yun. Then, okay. So, naalis na siya. Then, so, since tapos na tayo maglagay ng mga loads natin, so, i-run na natin siya. So, para ma-run siya, click natin ito. Run analysis. Then, click natin yan. Then, isi-save natin. So, file name. Lalagay ko dito, design.
Ayan. Then, save ko na. So, naglo-loading na siya. So, ito na. So, makikita natin dito is yung mga resulta ng gilagyan natin ng mga live loads, superimpose, mga dead loads. So, ito yung result niya, mga deflection niya. Ito yung resulta niya. Itong makikita natin sa 3D view. So, kung gusto natin makita yung ibang resulta ng mga loaded niya, so, click natin ng 3D views. Tapos, dito sa special stresses. Then, kung gusto natin makita yung dead load niya, okay, dead load. Then, dito is display on deform shape. Then, apply natin yan. So, ito na siya. So, base sa color, ito na yung load na gilagay natin sa dead load. So, kung gusto naman natin makita yung sa superimpose niya, so, apply lang natin. Ayan, so, talaga naman design siya para sa mabibigat na mga bagay para sa building. So static EQ naman is apply natin. So yan siya. And then so since okay na ito, so X na natin yan. Then para ibalik, so dito sa assign, then clean display. So, ang next step natin is dito tayo sa concrete frame. So, click natin yung parang arrow. So, tingnan natin yung rebar selection rules for column. So, ito, pwede rin natin dito siyang palitan, pwede rin hindi. Pero kung gusto natin siya palitan, like, ito is gagawin natin siyang 12. Tapos dito naman is gagawin natin siyang 18. Happy natin yan. Tapos, ito is 10. Okay na yan. 10 na siya. Tapos, ito is 12. Tapos, ito naman is 14. Okay na yan. Ito is 25. Ito is 12. Then, ito is 14. So, nakadepende na yan sa atin. So, try natin okay. So, next is doon din tayo. Then, dito naman tayo sa rebar selection rules for beam. Click natin yan. So, depende na sa atin kung gusto ba natin palitan ito. Pero kung sa akin lang hindi ko na muna palitan, so subukan na natin ito. Click ko na yung okay. So, sa next, doon din tayo. So, dito tayo sa start design check kasi i-check natin yon. Then, start ko na. So, yun. Makikita natin yung mga yellow-yellow dito. Gina-check na niya. So, hintayin na natin kasi so, since dito tayo nakakuha sa plan view, so dapat dito tayo naka 3D tayo. So, ibalik natin ito. Assign. Tapos, clear natin ito. Tapos, click natin ito. Tapos, dito tayo mag-check. Click natin yan. So, yun dapat guys. Dapat maging maingat din tayo kasi minsan dito tayo maka-click. Tapos, dito nang pala sa 3D yung dapat na natin check. So, start na natin. So, yun, makikita natin yung mga yellow-yellow dyan. Gina-check na yung bawat beam at saka pa natin column natin. Yun, loading yung laptop natin. Yun yung tayo na natin. So, ito na yung resulta. So, makikita natin ito. So, ito yung tinatawag na longitudinal reinforcing. So,
Kapag i-check natin yung mga computation nito, i-right click lang natin. So yun, lalabas na yung meron siyang mga summary. So yun, lalabas na yung mga concrete frame design, sa mga beam sections, sa beam element details summary. So ito na siya. Then, next natin yon. Tapos, sa override naman is yan. Okay na yan siya. So, i-check natin ito. So, dito sa flex details, yun, makikita natin mga details niya. Then, kapag dito naman sa shear, yun, kita natin siya. Then, dito naman sa envelope, so yun. So, lahat-lahat ng mga details is check na niya. So, click na natin yung okay. So, bago yan, i-check muna natin kung nakapasa ba lahat yung gilagay natin. So, click natin ito. Tapos, dito sa verify all members pass. So, click natin yan. So, all concrete frames passed the design check. So, yun, nakapasa siya. Then, click natin yung okay. So, sa next is, doon din tayo. Then, hanapin natin ang display design info. Ito siya. I-click natin yan. So, ito, may nakasulat dito na longitudinal reinforcing. So, papalitan natin ito na rebar percentage para makita natin yung percentage dito. Then, i-apply natin yan. Then, apply. Then, okay. So, makikita natin yung mga percentage dito na nalagay. So, ito na siya. Ito is meron siyang 33%. Ito is 14%, then ito is 12%. So, since okay naman to, so, babalik na tayo sa assign, tapos, then display. So, okay na siya. So, next is, dito tayo sa 2D. So, hanapin natin yung concrete slab design. So, kiklik natin ito, parang arrow. Then, i-check natin itong view revise reference. So, ito, wala naman ito. Okay na ito. So, click natin yan. Okay. Then, doon din tayo ulit. So, rebar selection rules for slab. So, ito siya is, pwede naman natin ito siyang palitan. Pero, hindi na natin palitan kasi makikita man din mamaya kung papalitan ba natin ito or hindi. So, i-click na natin yung okay. So, next is, dito na tayo sa select storage for design is, so, dapat 6 stories na yan. Then, okay na to. And then, the next is, doon din tayo. So, start design. So, kailangan naka-plan view tayo. So, start na natin design. So, ito na yung result. So, ang result na ito, kapag i-click natin itong ito, halimbawa, i-click ko ito. So, right-click. So, makikita natin yung mga deflection, yung mga moment diagram, tapos reinforcement, yung mga diagram, shear diagram, saka moment diagram. So, yan na siya. So, kahit saan mo ito i-click, ang right-click, ganun din yung lalabas, yung mga diagram, makikita mo siya. So, ito yung concrete street design niya. So, since okay naman to, so, tanggalin na natin itong nilagay natin. So, assign lang. Tapos, clear. So, next is, dun din tayo. Then, dito tayo sa display punching check. So, i-check natin kung nakapasabay itong design natin or hindi. So, i-click na natin ito. Display punching check. Yun. So, kapag NC, it means nakapasa siya. So, lahat is NC. So, pasado yung design natin. So, sa next is, dito naman tayo sa display flexural design. I-click natin yan. So, click natin yung letter B. So, kung gusto natin tanggalin yung moment diagram, i-click na natin ito. Tapos, i-check natin itong show number of bars of size. Then, depende sa atin kung ano yung lalagyan natin dito. Kung gusto natin yung 16, so, bottom sa 16 dito. So, subukan natin itong apply. Apply, then okay. So, ito na siya. So, makikita natin dito is isa. So, ito, dalawa. So, dalawa dito. Tapos, dalawa rin dun. Tapos, apat dun. So, ito siya.
So, subukan naman natin palitin yung gilagay natin. So, dito rin sa picture. So, dito is try natin ng 12. 12. So, apply. And okay. So, ito na siya. So, makikita natin dito is 412, 312, 212. So, kapag maliit yung lalagay natin na kuan, so magdami rin siya. Halimbawa kung 12, so dun sa 16 na gilagay natin is, ito is may 1, 12, ito is may 2, 12. So, yun yung difference niya. So, since okay naman ito siya, so, tanggalin na natin. Sign. Then, tapos, yun. Yun. So, dito tayo sa 3D. Then, dito na naman tayo sa share wall. So, i-click lang natin itong share wall. Ito. So, yun. Maglabas na yung check. Yung yellow na line. So, yun. So, since okay naman to siya, so, para makita natin yung objects, so, dito tayo sa plan. So, kailangan, oops. Dito tayo. Tapos, dito tayo sa select. Tapos, yung object types. Then, wall. Click tayo ng wall. Then, select natin ito. Then, close natin. Close. Pagkatapos, 3D natin ito. Yun. Tapos, muna tayo sa view. Yan. Tapos, hanapin natin yung show selected object only. Click natin yan. So, makikita natin is, ang makikita lang dito is elevator lang or ang shear wall lang. Then, punta tayo dito sa shear wall. Then, i-click natin itong Verify Analysis Version Design section. Click natin yan. Analysis and section match for all areas object. So, meaning, match yung mga analysis, mga object natin na nalagay. So, pareho sila. Okay. So, since okay na to siya, click natin yung okay. So, sa next natin is click natin ulit. Tapos, dito tayo sa Display Info, Display Design Info. Click natin yan. So, ito, palitan natin ng Peer Reinforcement Ratio. Yan. Tapos, apply natin yan. Then, okay. So, nakikita natin dito is meron po yung 0.25 na yan is yan yung pinaka-minimum design na siya. So, minimum talaga na 0.25 yung design ng shear wall natin. So, check natin. So, hanggang sa baba is 0.25 talaga siya. Ang minimum niya. So, since okay na ito, so ibalik na natin sa dati sa plan view niya. So, click tayo ng story, then apply. So, yun. Then, close na natin yan. So, since okay na yan, so dito na tayo sa 3D. So ito is, dito muna natin. Then, the next is dito tayo sa Show Deform Case. I-click natin yan. So, dito is papalitan natin ng RS load. Okay. And then, apply natin. Tapos, close. Then, dito tayo sa option. Then, i-click natin ng animation sound. Then, mag-click natin ng start. So, ito na siya. So, ngayon, makikita natin gumagalaw na yung building na dinesign natin. So, papansin natin kapag ang building is may shear wall, so, iba talaga sa building na wala shear wall. So, since tapos na tayo, so, maraming salamat sa panonood and God bless po and thank you.